Welcome sa Lookmo TV. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mga mahahalagang eksena ng pelikulang Bloodshot na pinagbidahan ni Vin Diesel at Eiza Gonzalez. Alright, simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang lahat sa isang search operation at dito ang bida ay si Ray. Ipinadala siya sa Kenya bilang army. Pumasok sila sa isang building at isa-isang pinatumba ni Ray ang mga kriminal. Isa na lang ang natitira at yon ang kanyang main target. Nagtungo siya sa isang silid doon at nakita niya ang kanyang hinahanap. Subalit nakita niyang may hawak itong isang hostage at nakatutok dito ang baril ng kriminal. Sumigaw ang hostage taker na ibaba ni Ray ang kanyang baril. Ibinaba ni Ray ang kanyang hawak na baril. Nang wala nang hawak si Ray, iniharap ng lalaki ang kanyang baril kay Ray at akamang babarilin na ng lalaki si Ray. Di hamak na mas mabilis ang kamay ni Ray. Nagawa niyang kuhanin ng isa pa niyang baril sa kanyang bewang at kaagad din niyang nabaril ang kriminal. Nagtagumpay siya. Nang matapos na ang kanilang operasyon, nagbalik si Ray sa bansang Italy. Nagkita ang mag-asawa. Tuwang-tuwa ang kanyang asawa na si Gina at ligtas siyang nakauwi. Habang sila ay nasa gitna ng isang matamis na pag-uusap, nasambit ni Ray na kahit ano pa mang laban ang kanyang sasagupain, babalik at babalik pa rin siyang ligtas kay Gina. Isang umaga, mag-isa noon si Ray at nagising siya nang marinig na may pumasok sa kanilang bahay. Ang mga ito ay armado. Ipinagtanggol ni Ray ang kanyang sarili. Subalit sa gitna ng kanilang laban, may isang tao na nagturok sa kanya ng kung anumang kemikal. Bigla siyang nawala ng malay matapos ito. Nahimasmasan si Ray makalipas ang ilang oras. Pagbangon niya ay nakita niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Dumating ang isang lalaki at tinanong nito si Ray kung meron siyang impormasyon tungkol sa taong hinostage noong nakaraan. Sinabi ni Ray na wala siyang nalalaman. Dinala si Gina sa harapan ni Ray at nagulat si Ray. Nagbanta ang lalaki na papatayin niya si Gina kapag hindi nagsabi ng totoo si Ray. Ipinagdiinan ni Ray na wala talaga siyang nalalaman tungkol sa taong kanilang sinagip. Ginawa niya lang daw ang tungkulin niya bilang sundalo. Dahil nainis na ang lalaki ay binaril niya si Gina. Natulala si Ray sa kanyang nasaksihan. Galit na galit si Ray sa lalaki at pagbabayaran niya daw ang karumal-dumal na ginawa sa kanyang asawa. Tinawanan lang siya ng lalaki at tinutok sa kanya ang baril at tinuluyan si Ray. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ray. Hindi pala siya namatay. Nakita niyang tila nasa loob siya ng isang facility. Nagpakilala sa kanya ang isang lalaki. Siya daw si Dr. Harting at naibida ng doktor na siya ang namamahala sa isang proyekto na tinatawag nilang Bloodshot. Sabi ng doktor, magpasalamat daw sa kanya si Ray dahil binuhay niya itong muli. Maya-maya ay dumating ang sekretarya ng doktor na ang pangalan ay Katie. Walang maalala si Ray. Hindi niya rin matandaan ang kanyang pangalan. Hindi niya rin maalala ang nakaraan. Ang nangyari pala kay Ray ay matapos na matagpuan siyang patay, ay dinonate ang katawan niya sa isang pasilidad para pag-eksperimentuhan. Sinabi sa kanya ng doktor na siya ay nasa pasilidad ng RST ngayon, isang pasilidad na gumagawa ng super soldiers. Ang dugo ngayon ni Ray ay merong mga microbots. Ayon sa doktor, dahil sa microbots, kahit masugatan si Ray ay kaagad itong gagaling. Sinabi ng doktor kay Ray na huwag matakot dahil hindi siya nag-iisa. Dahil maski si Dr. Harting ay may putol ng braso at kamay, subalit kinabitan ito ng metal arm and hand. Samantala, ang sekretarya ng doktor na si Katie ay humihinga lamang sa pamamagitan ng isang breathing device na nakakabit sa kanyang dibdib. Inilibot ng doktor si Ray sa pasilidad. Nakilala ni Ray ang isang lalaki na ang pangalan ay Tibbs. At ang kanyang katawan ay puno ng kamera. Kaya kapag may hinahanap si Tibbs ay kaagad niyang nalalaman kung nasaan ang kanyang target. Nandoon din si Dalton na ang mga paa ay gawa sa makina. Siya ang kanang kamay ng doktor. Nang matapos na ang paglibot sa pasilidad ay pinayuhan ng doktor si Ray na magpahinga muna. Habang natutulog si Ray, napaginipan niya ang kanyang nakaraan. Ito ay ang naganap na pagbaril sa kanya ng lalaki at pagpatay sa kanyang asawa. Nagising siya at dahil hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, sinuntok niya ang poste ng maraming beses. Dahil dito ay nagkasugat-sugat ang mga kamay niya. Makalipas lamang ang ilang segundo ay naghilom agad ang kanyang mga sugat. Doon niya napagtanto na meron siyang espesyal na kakayahan.
Muling lumibot si Ray sa pasilidad at nakita niya ang isang malaking aquarium. Nasa loob ng aquarium si Katie. At namangha si Ray dahil sobrang tagal na ni Katie sa ilalim ng tubig at tila hindi ito nauubusan ng hininga. Inimbitahan ni Katie si Ray na magpalamig muna at uminom. Sa kanilang pag-uusap, biglang naalala ni Ray ang nangyari sa kanya bago siya barilin. Hindi nagtagal ang kanilang inuman at kaagad na umalis si Ray sa pasilidad, dala ang isang sasakyan. Desidido siyang hanapin ang lalaking bumaril sa kanya at pumatay sa kanyang asawa. Ang mga microbots na dumadaloy kay Ray ay may kakayahan din palang makasagap ng impormasyon sa internet at ang lahat ng gusto niyang makuhang information ay pumapasok sa kanyang utak. Kaya kaagad na nalaman ni Ray ang tungkol sa lalaking bumaril sa kanya. Nalaman din ni Dr. Harting ang balak ni Ray. Kinausap ng doktor si Ray sa pamamagitan ng computer at natanggap ito ni Ray sa kanyang utak. Pinababalik ng doktor si Ray sa pasilidad. Subalit ayaw magpaawat ni Ray, sinabi ni Ray sa doktor na babalik din siya pagkatapos niyang mapatay ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Nagkaroon ng pagkakataon si Ray na gamitin ang private jet ng pasilidad. Nagtungo siya sa Budapest at natuntun niya ang kasalukuyang kinaroroonan ng lalaking bumaril sa kanya. Samantala, ang naturang lalaki ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang misyon. Habang nasa isang tunnel ang lalaki kasama ang kanyang grupo, doon ay sinalubong sila ni Ray at sa pagkakataong ito ay sakay ng isang malaking truck si Ray. Binangga ni Ray ang sasakyan ng lalaki at humarang ito sa mga sasakyan ng kanyang grupo. Nakipagtagisan si Ray sa mga kalaban. Pinagbabaril siya ng mga ito, subalit parang walang nangyayari kay Ray dahil kaagad ding naghihilom ang kanyang mga sugat. Isa-isang inubos ni Ray ang mga kalaban at ang natira ay ang lalaki na bumaril sa kanyang asawa. Nakiusap ang lalaki sa kanya na huwag siyang patayin dahil napag-utusan lang daw siya. Nagtapat ang lalaki kay Ray na ang nag-utos sa kanya na patayin siya ay si Dr. Harting. Hindi ito inintindi ni Ray at pinatay niya ito. Sumapit ang umaga. Nagtungo si Ray sa isang lugar at doon ay naghihintay sa kanya ang grupo ni Katie at sila ay bumalik sa pasilidad. Kailangan palang i-recharge ang mga microbots sa katawan ni Ray at sa loob ng pasilidad ay pinahiga siya upang ma-recharge ang mga microbots. Si Dalton ang napag-utusan na mag-recharge kay Ray. Habang patuloy ang system sa pag-recharge sa katawan ni Ray, lumapit sa kanya si Dalton. Sinabi ni Dalton kay Ray na buhay pa ang kanyang asawa. Maya-maya ay pinindot na ni Dalton ang isang button para mabura ang lahat ng alaala ni Ray. Ang naganap palang pagbaril kay Ray at pagpatay sa kanyang asawa ay isa lamang virtual reality simulation at ang lahat ng nangyari ay ipinasok lang ng system ng computer sa kanyang utak. Ang naturang virtual reality simulation ay utos ni Dr. Harting at sa pamamagitan ng kanyang IT assistant. Sa utak ni Ray, lumilikha sila ng isang makatotohanang eksena at doon ay pinapalitan ang mga mukha ng gusto nilang ipapatay. Ang next na plano ni Dr. Harting ay ilagay ang mukha ni Nick sa next simulation upang ito naman ang makita ni Ray. Kinausap ni Katie si Dr. Harting. Sinabi niya na panahon na para itigil na ng doktor ang kanyang kalokohan. Iginiit ni Katie na naaawa na siya kay Ray. Sinabi naman ng doktor kay Katie na huling proyekto na ang kanilang gagawin. Nagkaroon muli ng pangalawang simulation. At sa simulation na yon, nakita ni Ray na nasa isang building siya at siya ay hinostage at binaril ng isang lalaki ang kanyang asawa. Nag-iba na ang mukha ng hostage taker kumpara sa unang simulation. Mukha na ito ni Nick. Nakita ni Ray na binaril siya ni Nick. Nagising si Ray. Katulad ng nangyari, naalala ni Ray ang nangyari mula sa simulation at ang akala niya ay totoo ang nangyari sa pagpatay sa kanyang asawa. Umalis siya ng pasilidad gamit ang isang sasakyan para tugisin naman ngayon si Nick. Habang nasa biyahe si Ray, minomonitor naman ni Dr. Harting ang kanyang mga kilos. Dahil sa kakayahan ng microbots na nasa katawan ni Ray na kayang makakonect sa internet through Wi-Fi, ay natuntun niya ang kinaroroonan ni Nick. Ang mga microbots na ito ay nakakonect din sa system ni Dr. Harting, kaya namamonitor ang lahat ng kilos at lokasyon ni Ray. Lumipad si Ray patungong London para tugisin si Nick. Si Nick ay kalaban ni Dr. Harting. Magaling ang IT assistant ni Dr. Harting dahil nahack nila ang CCTV cameras ng hideout ni Nick. At dahil dito ay namamonitor nila ang lahat ng kaganapan sa loob ng pasilidad ni Nick.
Samantala, si Nick ay meron ding IT expert na ang pangalan ay Wilfred. Sa pasilidad ni Nick, may nakahanda silang EMP o isang device na kayang makapagpatigil ng isang electronic equipment. Nakapasok sa loob ng pasilidad si Ray at kasabay nito ay nire-recharge ni Wilfred ang EMP. Kailangan daw makaabot sa 100% ang charge ng EMP upang epektibo itong gumana. Habang nagcha-charge ang EMP, tinutugis naman ni Ray ang lahat ng nadaraanan niya sa loob ng pasilidad. Nakita ni Dr. Harding mula sa CCTV camera ang hinahandang EMP ni Nick laban kay Ray. Nabahala ang doktor dahil kapag ginamit ito kay Ray ay mawawalan ito ng malay dahil hindi nagagana ang mga microbots. Kinausap ni Dr. Harding si Ray at pinababalik na sa kanyang pasilidad. Sa kabila ng babala ni Dr. Harding kay Ray, hindi ito inintindi ni Ray. Patuloy pa rin sa paghanap si Ray kung nasaan si Nick. Sa wakas ay nakapasok si Ray sa silid ni Nick. Nang magkaharap si Ray at Nick, hindi pa umaabot sa 100% ang pag-charge sa EMP. Itinutok ni Ray ang baril kay Nick. Nagmakaawa si Nick at sinabing lahat sila ay minamanipula lang ni Dr. Harding. Inunahan na ni Ray si Nick. Binaril niya si Nick. Samantala, ang IT expert ni Nick na si Wilfred ay meron palang reserbang EMP at ito ay fully charged. Kaya pinindutan niya ang button para ma-activate ang EMP laban kay Ray. Kaagad na tumumba si Ray. Nag-shutdown ang mga microbots sa kanyang katawan. Makalipas ang pangyayari, ginising ni Wilfred si Ray sa pamamagitan ng electrical charger. Nag-usap sila ni Ray. Nasambit ni Wilfred na napag-utusan siya ni Dr. Harding para magtrabaho kay Nick at walang alam si Nick sa plano ng doktor. Nagtapat si Wilfred kay Ray na gusto niyang tulungan si Ray at labanan nila ang doktor. Nabanggit din ni Wilfred na palaging gumagawa ng hakbang si Dr. Harding upang ipapatay ang mga taong sumasalungat sa kanyang mga proyekto. Biglang naisip ni Ray na baka buhay pa ang kanyang asawa. Nagbigay ng sariling blood sample si Ray kay Wilfred upang pag-aralan ito. Pagkatapos nito ay sumakay sa kotse si Ray at nagtungo sa kinaroroonan ni Gina. Narating naman ni Ray ang bahay ng asawa. Sabik niyang hinarap ang asawa. Subalit sa halip na maging excited si Gina na makita si Ray, ay tila iba na ang kanyang kilos. Humingi ng pasensya si Gina kay Ray. Sinabi niya na matagal na siyang nakamove on pagkatapos nilang maghiwalay. Sinabi ni Gina kay Ray na 5 taon na siyang walang kontak sa kanya. At dahil dito ay napagpasyahan niya na rin mag-asawang muli. Abot langit ang kalungkutan ni Ray sa mga nalaman. Habang tinatahak niya ang daan sakay ng isang kotse, ay biglang may isang truck na sumagasa sa kanya. Ang sakay pala ng truck ay si Dalton para hulihin si Ray. Kasama rin ni Dalton si Tibbs. Naging matagal ang paglalaban ng tatlo at ipinagtanggol ni Ray ang kanyang sarili laban sa dalawa. Maraming beses na nasugatan si Ray at mabilis ding gumagaling ito. Inutusan na din ni Dr. Harding si Katie na patayin si Wilfred. Subalit sa pagkakataong ito ay ayaw na sumunod ni Katie. Dahil dito ay pinindot ng doktor ang isang button para mahirapang makahinga si Katie. Dahil nahihirapan na sa paghinga si Katie, ay napilitan na siyang sundin ang ipinag-uutos ng doktor. Nahuli si Ray at nagkaroon ng pagkakataon si Dr. Harding at Ray na makapag-usap. Dinala ng doktor si Ray sa isang virtual world at dito ay ipinaliwanag ng doktor kay Ray ang mga simulations na nangyari. Galit na galit si Ray dahil sa mga pinaggagawa sa kanya ng doktor. Sinabi ng doktor na ginagawa niya lang ang lahat ng ito para sa ikabubuti ni Ray. Akala ng doktor ay pinatay na ni Katie si Wilfred, kaya nagpasya na siya na alisin na ang microbot sa katawan ni Ray. Habang nasa proseso ng pagtanggal ng mga microbot sa katawan ni Ray, ay nagbalik si Katie. Sinabi ni Katie sa doktor na nakatakas si Wilfred. Nabahala si Dr. Harding kaya kaagad niyang itinigil ang extraction ng microbot sa katawan ni Ray. Sa pangatlong pagkakataon, iniutos ng doktor na simulang muli ang simulation na kung saan ang ipapakita namang mukha sa hostage taking ay ang mukha ni Wilfred para ito naman ang patayin ni Ray. Habang nasa loob ng building si Ray para tugisin ang kanyang target, nagpakita sa kanya si Katie at pinigilan siya nito sa kanyang balak. Nagkaroon pala ng pagkakataon si Katie at Wilfred na gumawa ng hakbang laban kay Dr. Harding. Ipinaliwanag ni Katie kay Ray na silang lahat ay minamanipula ni Dr. Harding.
Nahak na pala ni Wilfred ang buong sistem ng pasilidad ni Dr. Harding, kaya nakapasok sa simulation si Katie. Nang malaman ito ni Dr. Harding, nagalit ito kay Katie at pinindot niya ang button para tuluyan ng hindi makahinga si Katie. Subalit nagpakita ang access denied sa kanyang device screen. Inalis na pala ni Wilfred ang access ni Dr. Harding sa breathing device ni Katie, kaya hindi na makokontrol pa ni Dr. Harding ang breathing device ni Katie. Kaagad na tinawag ng doktor si Dalton at Tibbs para patayin na si Ray. Matindi ang naging labanan ng tatlo, pero syempre nanalo sa laban si Ray. Pagkatapos nito, hinarap ni Ray si Dr. Harding. Habang lumalapit si Ray, binaril ni Dr. Harding si Ray gamit ang baril na may lamang granada. Maraming beses na tinamaan si Ray at kaagad din siyang nakaka-recover dahil nagre-regenerate ang kanyang mga tissues. Subalit napansin ni Wilfred na nauubusan na ng charge ang mga microbots sa katawan ni Ray. At kapag tinamaan pa muli siya ng granada ay posibleng mamatay na siya. Nagawang kausapin ni Wilfred si Ray sa pamamagitan ng computer at sinabi ang panganib na kinakaharap ni Ray. Nakaisip ng paraan si Ray nang muling barilin siya ni Dr. Harding. Bago pa man dumapo ang grenade bullet sa kanyang katawan, ay nagawang utusan ni Ray ang ibang mga microbots na lumabas sa kanyang katawan upang saluhin ang balang tatama sa kanya. At siya ay nagtagumpay. At dahil may natitira pang mga microbots sa kanyang katawan, ay nanatili siyang buhay. Hindi na nagsayang ng oras si Ray. Lumapit na siya kay Dr. Harding at ibinagsak ni Ray ang isang bomba para silang dalawa ay masabugan nito. Namatay si Dr. Harding pero muling nabuhay si Ray dahil sa tulong ni Wilfred. Sa pagtatapos ng kwento, nagdesisyon sina Ray, Katie at Wilfred na bumuo ng isang team para sa kanilang kaligtasan sa hinaharap.